Great evening mga ka-wisdom! Ako po si J. Lord Casalia, mas kilala niyo po bilang Teacher Best, and I'm a motivator, a leader, a coach, a teacher, friend, kuya, and a fellow learner. Ayan, I'm a disciple of Dr. John Maxwell, a graduate of Million Leaders Mandate from Equip. At kaya nga po ang ating topic ngayon ay hinalaw natin, kinuha natin sa notebook 2 po ng Million Leaders Mandate ni Dr. John Maxwell. Ayan, mga wisdom mula kay Teacher Best is made to help you grow and become a kind of person reaching the highest potential through the wisdom that God gave you. We aim to raise an army of leaders who are responsible and godly, equipped to lead in schools, offices, business, charity groups, and in the corporate. We're actually on the 10th premiere and our videos are performing well, and we're able to reach Filipinos here in the Philippines at ganun din po sa ibang bansa through our mentorship program. Ayan, we are able to reach 135 plus subscribers in YouTube po, kaya palakpakan naman natin. And also, 733 followers in Facebook. Wow, nakakatuwa naman po. Help us spread the word. Ayan, kaya naman po tulungan niyo po ako na maparami pa po ang ating mga subscribers at followers sa ating page na ito. Well, bago po tayo magpunta sa ating discussion, let us ask first, ano ba ang ating question of the day? Ayan, question of the day natin. Ano-ano nga kaya ang mga katangiang kalimitang kinaayawan ng mga followers sa kanilang mga leaders? Ayan, ang ganda po ng ating question of the day. Ano-ano kaya ang mga katangiang kalimitang kinaayawan ng mga followers sa kanilang mga leaders? Paki-post po ang inyong mga comments, reactions, insights sa ating pong comment box sa ibaba at mamaya po babalikan natin, babasahin natin ang mga answer po ninyo sa ating question na ito. Okay. Ayan, basahin muna natin at i-greet ang ating mga, eto pala, ang dami natin mga viewers na nandito na po sa mga wisdom mula kay Teacher Best sa ating wisdom channel. Ayan, shout out and good evening po kay Rosemary Joy Abadia Veluz. Hello! Ayan, si Joy, kumusta po kayo? Ayan, sa Kalamba. Kay Gerardo Nagimbing, kay Ma'am Maria Victoria Mogol. Hello po. Ito po ay aking ding teacher sa Canabing National High School, dun po sa amin sa Mindoro. Hello po and magandang gabi. Hoping safe po kayo dyan. Siyempre, kasama rin na nanonood ngayong gabing ito ang aking fan, follower. Ayan talaga si Ma'am Malu Pantoja. Hello po, magandang gabi. And sana po magkita-kita tayo mga teachers ko pag uwi ko dyan sa Mindoro pagkatapos ng pandemic. Okay, shoutout din, magandang gabi kay Mark Joseph Samonte at sa kanyang wifey. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Kay Ma'am Jane Iba Bautista, kay Sir Romel Lodi Cañeda dyan sa Bohol. Hello po sa inyo at magandang gabi. Ayan, shoutout rin po at magandang gabi kay Ma'am Alice Aparece, kay Francis Manongdo, kay Sir Francis, kay Ninong Willie Bernardino na nanonood din ngayon. Magandang gabi po kay Ma'am Sheila Cuarto. Uy, dyan sa Cebu. Ayan, hello po. Kay Kuya Rick Pama dito sa Cainta. Hello po sa inyong mag-asawa dyan. Kay Ma'am Lisa Mogatas, kay Ma'am Maria Filipina Abellanosa sa Mindanao. Hello po sa inyo. Okay, shout out din at magandang gabi kay Pastor Roderick Principe and kay Ma'am Erlinda Lava, kay Ma'am Cheryl Parsha, kay Sir Erwin Salilin. Hello, Sir Erwin. Ayan. Kay Ma'am Maricel Castañeda, kay Ma'am Susan Sigura na nandito rin at nanonood ngayong gabing ito. Shout out din sa ating mga kaibigan pa. Kay Ma'am Angie Merced, kay Ma'am Lilibeth Canas, kay Ma'am Fedolot, kay Ma'am Catherine, kay Ate Cathy Moya. Hello po. At saka kay Kuya Ariel na aming mga VG leaders. Hello po. Magandang gabi po sa inyo. Kay Sir Julmar Cabrera, kay Ma'am Elisa Calma at sa kanyang team na nakaantabay din ngayon. Kay Ma'am Johnny Ibarra, nandito po. Kay Ma'am Cynthia Aureliana, hello po. Magandang gabi po. Kay Ma'am Nicolay Ann Marquez, hello po sa inyo. And shout out. Shout out din po sa lahat ng mga nag-review sa ating watch party ngayon. Si Sir Ronnie Karingal, hello po.
sa atin dyan sa Canubing National High School. Kay Kuya Jimmy Ferrer sa Calamba, hello po, magandang gabi. Kay Ma'am Evelyn Merang, kay Ma'am Regina Pascual, kay Ma'am Lucilda Labayani, kay Ma'am Tishang de Guzman, kay Ate Cel Aldama dyan sa Calamba, hello po. Kay Tita Stella Fajardo, hello rin po, magandang gabi. Kay Ma'am Deanlin Sabong, kay Ma'am Donna Langs from Abra, yan, kay Ma'am Donna. Ayan, kay Ma'am Grace Cabana, dyan sa Davao, hello po. I'm sorry, Cotabato pala. Ayan, hello po sa inyo, magandang gabi po. Siyempre, nanonood din ngayon ang aming manager ng marketing, si Ma'am Aida Gregorio. Hello po, maraming salamat po sa pag-view. Kay Ma'am Florentina de la Fuente, kay Marvin Marquez, kay Ma'am Becky Balaong, na salamat po sa inyong panonood. Kay Johan Argamino, na aking classmate nung ako po ay elementary, hello po. Ayan, kay John Raymond Abaca, na aking pinsan, hello. Kay Teacher Loisa Tolentino, hello po sa inyo at magandang gabi. Kay Mama Girl Bandokilio, hello po, good evening po. Kay Ma'am Julie Agustin, kay Ma'am Divina Romero, at kay Ma'am Telma Buela. Ang dami po talaga ng ating mga viewers. Siyempre si Teacher Marie Bromwela ng Cainta, hello po at magandang gabi. Ayan, so balikan po natin yung ating question of the day, ang ating QOTD of the day. Eto po siya. Ano-ano nga kaya ang mga katangiang kalimitang kinaayawan ng mga followers sa kanilang mga leaders? Eto po, babasahin na po natin ang mga comments. Ayan, meron pong nag-send sa atin, Anonymous. Ayan, itago natin sa pangalang Anonymous. Ayan, sabi po niya, yung puro sabi si leader, hanggang sabi lang, walang action. Kaya hindi naaayos ang problem. Kapag si follower naman ang gumagawa na misinterpret agad ng leader at feeling niya na babypass siya. Hashtag relate. Ayan, salamat sa iyo, Anonymous. Basahin din natin ang comment ni Sir Derek Inso. Sir Ion Inso, sabi niya, ang mga bagay na kinaayawan ay mistrust. Napakahirap makipagtulungan sa isang taong wala kang tiwala. When trust is there, everything will just be all right. Especially if may mga problemang darating. Isa pang anonymous message. Ayan, ng isa nating kaibigan. Tago rin natin siya sa Anonymous 2. Dapat ang leader ay marunong magpakumbaba kapag siya ay nagkamali. Hindi porket leader ay laging tama. Mahirap kasi kapag age or mas bata ang nag-correct sa matanda or kapag mas nasa mababang posisyon ang nagko-correct. Dapat humble pa din si leader kasi mas hanga ako sa leader na kayang umamin sa harap ng subordinates niya na nagkamali siya at nagsorry siya. China all, ganyan. Okay, salamat Anonymous 2, hashtag relate na naman po tayo, hashtag ang dami po talagang nag-react doon sa message na yon, ano? Talaga naman. Okay, sabi po ni ni Ate Annalyn Vigo, yan, co-teacher ko po ito sa Calamba. Sabi niya, siguro po Kuya Bes, yung babaliwalain ka after na mailagay o maiboto mo siya sa posisyon at kung at yung kapag may kailangan sa tao saka lang maaalala at yung mga pangako na hindi tinutupad at hindi binibigyang pansin sa mga nasasakupan. Ayan, ayaw na ayaw talaga ng mga followers sa mga leaders na ganyan. Okay, eto pa. Isa ding nagtatago sa Anonymous 3. Ayan. Intimidated ang leader sa mga subordinates. Ang sad kasi competition ang tingin niya. Dapat sana ay team o family sila. Pero nagiging baliktad. Yung follower ang tumatayong leader in the absence nga kasi ni leader. Yan. Oo naman nga. Totoo naman yon. Okay, eto pa. Isang comment ngayon si Ma'am Agnes. Green Lady Tabanyag. Sabi niya, siguro ayoko sa leader na sa kanya lang ako maalala kapag may kailangan siya. Nakaka-feel love kasi yung kahit di ako nakakasagot, minsan regular pa din siyang nangungumusta. Ayun, oo naman talaga. Gusto mo ma-feel na important ka, significant ka. Kaya naman, ayan. Maraming salamat po sa inyong mga comment. Keep on commenting and sending your reactions and insights dito sa ating comment box. And patuloy po nating i-appreciate ang mga dumadating pa mga message ngayon. And so, don't forget to like and subscribe our fan page. Ayan, at ang ating YouTube Wisdom Channel. Pinadali na po natin yung dating mga wisdom mula kay Teacher Best para mas malakas ang impact, madaling matandaan, madaling mahanap
Sa ating mga search bar, hanapin lang po Wisdom Channel. And so, hindi ko napapatagalin, punta na po tayo sa ating discussion ngayong gabing ito. One of the greatest tragedy in the organization surrounds insecurities of leaders. Today, we're going to expose the other side of us, yung isang bahagi naman ng ating pagkatao. This may be hard but bear with me. Ngayong gabing ito, moment of truth muna tayo. Basically, there are symptoms that show up in variety of ways kung paano tayo nagiging insecure in our duty as leaders. The first is, as leader, fail to confront the situation. He gets defensive when others disagree with him, and then he withdraws into leadership functions. Because of these insecurities, leaders begin to believe lies about himself or others, and he begins to sabotage his leadership. So, ngayong gabing ito, we're going to spot insecurities in our behavior. Well, basically, it's actually easy to spot it in our behavior. But the problem is we fail to see it merely because we ignore it. We pretend that we do not see it by defending ourselves and diverting the focus onto something else. And it shows up in our life in different types. So, ano ba itong mga manifestations that we are experiencing insecurities? Number one is comparison. Okay, you begin to compare yourself with others. Well, typically, lahat naman po tayo hindi naiiwasan sa bahagi ng ating buhay. We tend to compare our situation with others. We tend to compare our giftings with others. Well, there is a danger in that. You ignore the unique role you and others are to play in the team kapag ginagawa natin na nagko-compare tayo palagi. We might ask, bakit siya ganon? Bakit ako ganito? We ignore God's grace by being preoccupied with the status of others. We grumble and complain about perceived iniquities. Katulad halimbawa ng, kasi ganito siya, di siya na lang. And so, we smart shame. Nag-smart shaming tayo. We perceive others as less worthy of blessings than us. Parang sinasabi natin lagi sa ating sarili, dapat ako yun eh. Mas worthy pa ako, dapat na makareceive nun. Okay? Instead on focusing on others' performance, focus on your goal and on the necessary things that we need to accomplish in our life. Kasi pag hindi tayo busy sa ating ginagawa, nagkakaroon tayo ng time para mag-compare sa ibang tao. So, mas maganda maging busy tayo sa ating goals, busy tayo sa ating mga activities, sa ating mga objectives sa buhay para wala tayong time para mag-compare. Second is compensation. Ano ba itong compensation? You feel like you are a victim and must compensate for your inferiority. Well, may danger din po ito. The danger is you fail to trust God's control by taking matters into your hand. Ito ba yung parang pa-victim mentality? Ano ba yung pa-victim mentality? Well, a person with a victim mentality typically feels personally victimized by anything that goes wrong, even when the problem, rude behavior, or mishap wasn't directed at them. Feeling niya lagi siya yung biktima sa sitwasyon. Kasi nga ganito lang ako. Wala akong magagawa kasi biktima lang ako. Ito yung common na sinasabi natin. We take matters into our hands and we fail on waiting for the proper timing. Kaya actually, pag sa musika nga, pag wala sa tono or tempo, di ba, sintonado, especially pag wala tayo dun sa proper timing, ganun din po yung nangyayari. As we take matters into our hands, there's a greater chance na mag-fail tayo and at the end, isisisi natin na kasi biktima tayo. But at the back of your mind, you are scheming how to get ahead and how to gain recognition. You fight irrational battles to get what you think you deserve. And so therefore, you may stoop to dishonesty and deception to get result. So hindi rin po maganda kapag nakaka-experience tayo ng itong ikalawang stage or phase, yung compensation. The third one is competition. Ano naman tong competition na to? We drift into self-centered patterns trying to outperform others.
Yung kapag kanina sinasabi natin, kino-compare natin yung ating sarili sa ibang tao, and then ang this time naman nakikipag-compete tayo. Okay, gusto nating ma-outperform yung ibang tao sa ating mga ginagawa. The danger is you are becoming obsessed with building your own kingdom and you will do anything to win. So, nagiging nagiging sobrang trying hard na at the end hindi po makakatulong sa atin. Why? Because in outperforming others o yung ginagalingan at hero mentality, kanina victim mentality, ngayon hero mentality naman, savior mentality, na pakiramdam mo ikaw tagapagligtas ng mundo. So when you are competing, you tend to keep score on life. And then you tend to be critical and judgmental sa ibang tao o di kaya sa mga taong nakakasalamuhan natin. And then you tend to live a self-centered life. Ang problema, performance fades as time passes. Kasi hindi tayo robot. Habang nagpa-perform and we're exerting too much effort para magawa natin yung mga task, ano nangyayari sa atin? You are exerting too much effort to outperform others, and the end will be, we feel exhausted, we feel drained up, and we feel burned out sa ating mga ginagawa. So, in the end, nakikita na nagiging poor yung ating performance dahil we faded our performance dahil feeling nga natin drain up na tayo, wala na, pagod na pagod na. So pupunta tayo doon sa fourth stage, and that's compulsion. Ano naman tong compulsion na to? You are driven to gain others' approval, and then you become a people pleaser. Meron din pong danger ito. Ano yung danger nun? You risk burnout due to impure motives and unrealistic expectations. So, dahil ang goal mo kanina ay maka-take advantage, maka-outperform sa ibang tao as part of insecurity natin bilang leader, we tend to be compulsive. Okay. Ano itong pagiging compulsive? That's people pleasing. And you know what? People pleasing is the surest formula to greater frustration and failure. It is the saddest path of life that a leader choose. Kapag ginawa natin na mag-please tayo ng mga tao, nandun yung frustration, andun yung pagkawala ng gana sa ginagawa natin, and selfish motives or impure motives and unrealistic expectation are unnecessary burdens that we put on our shoulders. Kumbaga, dapat meron, sabi nga ng Holy Book, meron tayong kanya-kanyang mga pinapasan na mga problema. Pero yung ibang mga problema na pinapasan natin, unnecessary naman talaga. Hindi na dapat natin pinapasan. But because we tend to be compulsive, ang tendency natin ay magkaroon tayo ng mga unnecessary burdens in life. And this, instead of pulling us up, pulls us down. Sa halip po tayo ay nakakaangat, ang nangyayari, bumabagsak po tayo. You get distracted from big picture priorities consumed by your own performance. You grow weary because you attempt to do much for the wrong reason. And then you tend to be perfectionist. Alam niyo yung ok-ok, yung obsessive compulsive disorder. Well, basically, this is a mental health disorder. Pero alam niyo po, yung pagiging obsessive compulsive ay pagiging perfectionist. And perfectionist is the enemy of progress. Perfectionism is the enemy of creativity. Dahil kapag ang gusto mo perfection, gusto mo dinumero lahat ng ginagawa mo. At dahil dinumero ang lahat ng ginagawa mo, ang nangyayari sa iyo, yung creativity nasasuffer. Okay? Perfectionism also is the enemy of profitability. Kasi gusto mong i-expertise, so sa halip na nakakapag-produce kayo ng maraming output, nakakagawa ka ng maraming result, dahil nagfo-focus ka na ma-perfect mo yung isang bagay, nababawasan yung kita mo. Okay. Also, perfectionism is the surest enemy of happiness. Kaya po hindi maligaya yung buhay ng mga taong mataas masyado ang standard. When we are trying to be perfect,
in every ways, ang nangyayari, meron tayong feeling of emptiness na nararanasan sa loob ng ating buhay. And so, pagkatapos nung ano-ano nga ulit yung mga pinagdaanan natin, first is comparison and then compensation, then competition, now compulsion, and ang susunod na doon, condemnation. Ano itong condemnation na to? You become judgmental. The judgmental attitude of yourself or others. Okay, ang danger nito, that's the distortion of reality and the temptation to withdraw from responsibility. So, pagka feeling mo, condemn ka, feeling mo, wala ka nang nagagawang tama, feeling mo, insignificant na yung role mo. So, nagkakaroon ka na ng short-sighted perception of your circumstance. Nakakalimutan mo na yung mga victories na naranasan mo in the past. Nakakalimutan mo na that you are significant in the organization. And then you start complaining about unjust circumstances, and then nararamdaman mo na sobrang na-overwhelm ka sa iyong sitwasyon ngayon. And then you fear out demise and insignificance. So, at this stage, nararamdaman mo na parang gusto mo nang mag-quit. Gusto mo na lamang na mag-withdraw dun sa iyong role, sa iyong function as a leader. Well, as a leader, we need to spot this condemnation inside of us. Manang hindi natin ito maiko-confess. Well, napaka-personal ng ating topic ngayong gabing ito, ano? At wala po akong ibang mini-mention kung hindi ang ating sarili. We refer to ourselves because if we are not going to check, if we are not going to investigate or evaluate ourselves kung tayo po ay may proneness o meron na po tayong manifestations ng mga ganitong bagay sa ating leadership, eventually nag-fade o nagiging ineffective yung ating leadership sa ating organization. Well, the last one is control. Okay. So, kanina naramdaman mo yung pagiging perfectionist, and then nung hindi mo ma-perfect and then nag-fade na yung performance mo, you feel condemned naman na parang sabi mo sa sarili mo, wala kang kwenta, wala kang nagagawang tama. Now, at this time, pagkatapos mong bumuelo, cambio ulit, control. Okay. In order to validate your own worth, para mapatunayan mo sa sarili mo this time naman na merong kang worth. Kanina kasi parang nag-withdraw ka, nag-surrender ka, okay, umurong ka. Pero ngayon, napag-isip-isip mo, hindi ko pwedeng ibigay ang laban na to. Then you take control, abante naman ulit. Okay, vina-validate mo ngayon yung iyong worth and you feel you must take charge. Well, there is also a danger in this. The danger is that you think win-lose na. Kasi yung leadership mo nag-root out ito sa essence na win-win tayo. Panalo ka, panalo din yung mga followers sa organization. But this time, because you're taking control, meron ka na ngayong win-lose relationship. Okay, hindi na win-win. Because you are charting your own course, you risk integrity at this time. Because you are a controller, you are a manipulator by this time, nare-risk na po yung integrity. And you know what? When you lose integrity, you lose trust. And when you lose trust, you lose the business. Okay, nagiging manipulator tayo ng person, nagiging manipulator ng situation, at nagiging manipulator ng opportunity sa ating organization. So, ang nangyayari pa, we seems to protect our personal turf. Yung ating pride, ayaw nating patapakan, ayaw nating isurrender, and often slips into the scarcity paradigm. Okay, your circumstances determine your understanding of this situation. And basically, kapag ka po tayo ay nandito na sa stage na to na we are in a stage na we want to take control, nagiging self-seeking po tayo at nagiging manipulative of others po tayo. We eventually suffer from martyr syndrome, feeling that we cannot trust other. Ano po ba yung martyr syndrome? Kanina binanggit ko yung hero syndrome. Okay? Ngayon naman martyr syndrome. Ano ba itong martyr syndrome? You sacrifice their own needs and wants in order to do the things for others. At dahil po pakiramdam natin ay
kailangan natin silang tulungan, and we need to take control of the situation. We need to take control of everything at hand para mapakita natin na tayo ay may worth sa organization. Ang nangyayari po, this is a breeding ground of anger. This is the breeding ground of resentment. And nafe-feel mo deep inside, though hindi natin inaamin sa labas, that we seems to be powerless. Okay. Over time, these feelings can make a person feel trapped without an option to say no or do things for themselves. So, ang nangyayari, sa halip po nag-i-increase yung effectivity ng ating leadership, nasa-sabotage po talaga natin ang ating leadership. And the lies we believe are starting to cripple us. Yung mga yung feeling natin na tayo ay nakakadama ng mga ganito ay mga kasinungalingan. Well, truth make us free and lies put us in bondage. Nalalagay po tayo sa pagkakabilanggo kapag pinaniniwala natin yung mga lies that are being put ahead of us dahil bumigay po tayo sa mga symptoms na ito ng insecurities. Well, the level of defeat and bondage you face as a leader may be directly linked to the volume of myth or lies you have embraced in your identity. Kaya naman po, importante talaga as we walk into the path of leadership, nire-resolve natin yung identity crisis. Nire-resolve natin yung mga problema natin sa ating identity. Kung meron tayong mga ini-embrace na mga lies, ini-embrace na mga wrong notions about ourselves, it's about time that we step into the truth. Okay, paano po ba tayo makakalaya dito? Well, siguro po at this time, pakiramdam nyo po, wala kayong masabihan, wala po kayong mapagkwentuhan ng pinagdaraanan nyo ngayon as a leader, and you might be in a situation that you are really feeling helpless and hopeless. Well, this evening, we don't want you to feel like that. We are going to step into truth. At ano po yung mga hakbang na gagawin natin patungo sa katotohanan? Number 1 is to determine the trigger event that fostered the lie or bondage. Importante po, malaman natin saan ba ito nagsimula, ano ba ang pinagmumulan nito, ano bang pinaghuhugutan ng mga lies na ito na ating in-embrace sa ating pagkatao. Some of the examples you might experience that a supervisor failed to affirm the hard work you put into last week's task. So halimbawa, meron kayong ginawang napakalaking bagay for the organization at hindi ito na-affirm, hindi ito na bigyan ng pansin o nabigyan ng papuri ng iyong supervisor, at dahil doon nagdamdam ka, okay, you feel resentful and significant. You need to go back to that event in your life that triggers. Alam niyo po ba yung trigger? The trigger word is para po yung sa baril, ano ba yung naging dahilan para siya ay maiputok. Okay, para siya ay para ikaw ay makapag-release ng bomba. Okay, naging dahilan para sumabog ang organization mo. Naging dahilan para ma-sabotage yung iyong organization. So you need to know these lies. Alamin mo kung ano-ano ito, saan ito nanggagaling, itong mga kasinungalingan na niyakap mo patungkol sa iyong identity and worth. Okay. Second is discover the lie you have believe about the situation. Okay. Alamin mo kung saan bang mga sitwasyon nangyari itong mga kasinungalingan na ito sa ating buhay. Perhaps you have embraced that lie, I am as good as what I do. You have attached your value to your performance and the approval of others. Ano niyo po yung tayo po inattach natin yung ating sarili doon sa notion na tayo po ay kasing galing lang o kasing katumbas lamang ng ating ginagawa, then we are not human being. Because when we equate our performance to our worth, then we are not human being but rather human doing. Nagiging human doing po tayo, hindi human being. So, wag po natin i-attach
yung ating value, yung ating significance, yung ating worth dun sa ating mga ginagawa. Hindi ikaw dinidefine ng iyong mga ginagawa. Ikaw dahil ikaw ay anak ng Diyos, dahil ikaw ay importante. We need to decide what response is truthful, appropriate, and realistic. Kailangan nating desisyonan ano ba ang dapat kong maging pagharap sa mga sitwasyon na to. As we step into the truth, ano ba yung appropriate action and realistic modes or works or actions na pwede nating gawin. For example, my personal worth is tied to who I am, not what I do. Sabi ko kanina, you need to reaffirm yourself that you are a human being, not a human doing. And you have the ability to advance your worth as a person to become human, not only human being, but human becoming. Well, ang pinaka-importante po dito ay magkaroon po tayo ng mga appropriate actions, realistic response sa mga lies na dumating po sa ating buhay. Kaya po yung paradigm shift po talaga ay hindi lamang patungkol sa pagkakaroon mo ng mga paniniwala sa sarili mo. Magkaiba po yung word na belief doon sa belief system. Yung belief po, isa lang ang iyong pinaniniwalaan. Yung belief system ay yung mga kabuuan ng lahat ng mga bagay na pinaniniwalaan mo patungkol sa iyong sarili at sa ibang tao. So, kumusta po ba ang ating belief system? Maybe you are saying na I'm going to be wealthy, ako ay magiging mayaman, ako ay kikilalanin ng mga tao, pero sa isang bahagi ng iyong belief system, nandun din yung I'm a worm, wala akong silbi, wala akong worth, okay, wala akong kwenta. Maaaring nung bata po tayo, alam niyo po yung mga magulang in the study dito po sa Pilipinas, out of 20 na words na name-mention sa mga bata sa bahay, 16 are negative words. Only 4 are affirmative words or positive words. So kung ikaw ay sa iyong kabataan, sa iyong nakaraan ay merong mga narinig, na inculcate na sa iyo dahil parati mong naririnig na wala kang kwenta, ikaw ay tamad, ikaw ay bobo, wag po nating papaniwalaan ito. We need to resolve ourselves to that lies, and we need to reaffirm our worth bilang tayo po ay importante, tayo po ay significant na mga tao. So ano po yung mga tips and truths natin ngayong gabing ito? Number 1, you focus on identity. You must tie your self-worth to your identity. And kanina po sabi natin, saan ko ba hahanapin ang tunay kong identity? Kailangan meron kang point of reference. And your point of reference towards your identity is Christ. Okay? Hindi po tao, hindi po performance, kundi dapat si Lord. Sa Kanya mo po makukuha yung iyong identity. Ano po ba ang tingin sa iyo ni Lord? Kung ang tingin mo sa sarili mo, wala kang silbi, ang tingin sa iyo ni Lord, it's para pong sinabi ni Noy Aquino doon sa 500, you are worth dying for. Okay? Ikaw po ay, sabi po ni Christ, kung ikaw na lang nag-iisang tao sa mundo, handa pa rin ako magpapako sa krus para sa iyo. Ganun ka po ka-importante. You need to tie your identity and self-worth to Christ. Sa Kanya mo hanapin yung halaga. Sa Kanya mo hanapin ang kabuluhan at kahulugan ng iyong pagkatao. We must also focus on our brokenness. Meron po talagang bahagi ng ating pagkatao ang nawasak. At yung iba pa, durog na durog. Okay, yung iba pa, halos nawala na yung silbi. Naalala ko lang yung story ng alabaster jar. Yung alabaster jar is worth 1 year of a person's salary na binasag siya. At nung binasag yung alabaster jar, yung dating napakahalaga biglang nawalan ng halaga. Maaaring tayo po yun. In our past, you feel na mahalaga po tayo, suddenly nabasag tayo ng sitwasyon, natapakan tayo ng mga tao, nasaktan tayo at nadurog tayo ng husto. Somebody will fix you up. And then, you need to allow God to break you from self-sufficiency and self-promotion. Dahil wala pong patutunguhan ito.
kailangan nating matagpuan ang tunay nating kahalagahan at kabuuan sa Kanya. Naalala ko po nung ako'y estudyante ng aking professor sa philosophy, ah, sabi po niya, dugsungan ang word na I am. Okay. And ang gusto niyang bigyan dito ng ano ng ng timbang ay ano nga ba ang mga perceptions natin towards sa ating sarili. Well, nung ako po, it's my turn na sumagot, sabi ko, I am complete in Christ. Kasi sabi nung iba, I am beautiful, I am powerful, I am majestic, I am, sabi nung iba, I am undefeatable. Pero ako po, nung turn ko na, sinabi ko, I am complete in Christ. Merong dinagdag na substance na nagpakompleto sa iyo. Because you yourself cannot be completed. Lagi pong merong isang portion na kulang sa iyong buhay. Pero mararamdaman mo yung completeness mo and fullness mo kapag si Christ nasa buhay mo. The next thing that we need to focus on as we step on truth is our purpose. Yung layunin, saysay, halaga, importansya ng ating buhay. I am focusing on significance, kasi ang significance ang makaka-heal doon sa insecurities na meron tayo. Yung purpose ang makaka-heal doon sa brokenness. Yung purpose ang magbibigay ng meaning doon sa identity. We must discover and practice your God-given purpose in life, not of someone else. Kasi po ang tendency po natin ay gayanin yung ibang tao. Ang tendency po natin ay i-compare ang ating sarili sa ibang tao kasi pakiramdam natin kulang tayo, pakiramdam natin mababa ang tingin natin sa ating sarili. But when we find our purpose, when we walk onto this purpose, nararamdaman natin yung satisfaction, significance, and yung tunay talagang kabuluhan ng kung bakit po tayo ay naririto. And another tip is giving and receiving. Okay, you must learn to let others love and bless you and do the same for them. Alam niyo po, sabi po ng aking professor, yung mga tao daw pong silbi ng silbi, in return, ang deepest desire daw po niyan ay gusto rin siyang mapagsilbihan. Yung mga tao na ginagawa ang lahat para sa kanilang family, gusto rin in return. Pero sasabihin nyo, ay hindi totoo sa akin. Actually, ayoko nga ako'y pinagsisilbihan. Pero alam nyo po, yun po yung pinaka bottom line ng desire natin. Ang deepest desire natin ay tayo rin po ay mapaglingkuran. Tayo rin ay matulungan. Tayo din ay, yung kung paano natin tinatrato ang ibang tao, sabi ng Golden Rule ay, yun po yung gusto nating maranasan, maramdaman sa ating buhay. So, ito pong matter of significance sa ating leadership, yung security ay magbibigay sa atin ng ability na mas lalong maging effective sa ating paglilid. We need to resolve on these matters at hand bago po tayo i-promote pa, lumaki pa ng lumaki yung ating organization. Balikan po muna ulit natin ang ating sarili. Harap ka muna ulit sa salamin ng buhay. Marami po kasi naalala ko po si Boy Abunda na laking nagtatanong, nakarap ka ngayon sa salamin, anong masasabi mo? Tayo din po sa buhay, totoong merong salamin ng buhay na kailangan nating harapin. Pero ang ginagawa po natin, tumatakbo tayo, tumatalikod tayo kasi ayaw nating makita yung tunay na tayo sa harap ng salamin. Alam niyo po, napakalaki po sa akin ng kahulugan ng maskara. Ano po ba yung maskara? Alam niyo po sa araw-araw po ng ating buhay, pagising pa lang natin sa umaga, inuumpisa na po nating suotin ang iba't ibang klase ng maskara na mayroon tayo. May iba-iba po tayong reaksyon sa bawat klase ng tao na ating nakakasalamuha. Iba po ang maskara natin sa ating mga kaibigan. Iba po ang maskara natin sa ating mga kakilala. Iba rin po ang maskara natin sa mga hindi nakakakilala sa atin. And sa maskara na iyon na itatago natin ang tunay na tayo. Bakit? Kasi ayaw mong tuklapin ang maskara. Ayaw mong alsin ang maskara at malantad ang tunay na ikaw. Dahil ang tunay na ikaw ay malungkot, frustrated, broken, pagod na pagod,
gusto nang mag-give up. Kaya alam niyo po, pag dumating ang gabi at ikaw na lang nag-iisa sa loob ng iyong kwarto, dumadating sa puntong umiiyak ka, dumadating sa puntong pagod na pagod ka pagkatapos mong hubarin ang lahat ng mga maskara na ito. The good news is, ngayong gabing ito, bago ka matulog, pwede mo nang ibaba lahat ng mga maskara na ito. Ilatag mo ito sa ibaba ng krus, lumapit ka sa Panginoon. Sa harap niya, pwede kang maging totoo. Pwede mong sabihin kung ano talaga ang laman ng puso mo. Ngayong gabing ito, gusto kitang ipanalangin. At gusto kong maranasan mo yung kahulugan at kabuluhan ng ating topic ngayong gabing ito. Gusto kong ma-resolve ka doon sa mga personal issues mo, sa personal insecurities mo, na maaring hindi mo ito na-i-open sa ibang tao, pero alam mo sa sarili mo na nagmamanifest ito. Kagaya ng sinabi ko kanina, we tend to ignore because that's painful. We tend to divert the thing so that we will not see ourselves. Ngayon po, harap po tayo sa salamin ng buhay. Ang kaharap po natin ngayon ay ang Lord, and I will lead you in prayer. Panginoon, kilala mo ang tao na nandito ngayon sa harap ng screen ng kanyang cellphone, ng kanyang gadget. Sa mga sandaling ito, alam ko po, deep inside sa kanyang puso ay gusto niya maging isang epektibong leader. Gusto niyang maging isang klase ng leader na hahangaan, modelo, at nakakatulong at naglilingkod ng totoo sa kanyang kapwa. Panginoon, sa mga sandaling ito, may mga sugat ang kanyang puso. Hilumin mo ang mga sugat na ito. Palayain mo siya sa pagkabilanggo sa mga kasinungalingan na kanyang niyakap sa kanyang buhay simula nung siya ay bata pa. Kung may mga bagay sa kanyang nakaraan na hindi pa niya hinaharap sa mga sandaling ito, na tila nagmumulto at laging humahabol sa kanya, sa mga sandaling ito, palayain mo siya. Tulungan mo siya na makabangon, tulungan mo siya na maging maayos at maging epektibo, hindi lang sa kanyang sarili, malaman niya ang kanyang tunay na halaga, malaman niya ang kanyang tunay na kabuluhan, at malaman niya ang kanyang tunay na significance sa grupo, sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Pwede ka bang sumunod sa panalangin na ito? Panginoong Jesus, sa gabing ito, naunawaan ko ang aming topic na pinag-usapan. I am asking for forgiveness sa lahat ng aking kasalanang nagawa. Nais kong sumuko ngayong araw na ito. Patawarin mo po ako at linisin mo ng iba na dugo. Today, I am surrendering my life to you as my God and my Savior, my personal Savior. Help me, Lord. Help me get out of this situation right now. Heal my heart. This I pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Kung ginawa mo ang panalangin na iyon, I believe meron nang nangyayari ngayon. May nire-repair na sa iyong puso. Meron ng kalayaan na ipinagkakaloob sa iyo ang Panginoon. Well, basically, our leadership is a different one, Meron kasing scientific leadership. Meron din tayong spiritual leadership. And I believe, pinaghalo ng ating topics dito sa mga wisdom mula kay Teacher Bess, yung dalawa na yon, scientific and spiritual and character leadership. Dahil alam ko po na ang tunay na pagiging epektibo sa paglilid ay pagbabago ng karakter, alam sa mga pangangailangan at katangian ng tao, at pagpapabuti ng sarili sa harap ng tagapaglikha na ating kinakapitan. Okay, eto na naman po tayo at natapos na naman sa another episode. And ano po ba ang ating aabangan sa mga susunod na linggo? Well, eto po ang susunod nating topic, delegating tasks and developing people. Ano ba itong delegating and developing other people? Kasi po, ngayong gabing ito, nagpa-doktor po tayo nagpa-check up po tayo ng ating puso. So dahil ngayon na ikaw ay hinihil na, pinapagaling ng iyong puso, it's about time that you could now face people and develop people around you. And then pag na-develop mo po sila, paano ba natin sila i-delegate? In doing that, we're moving from addition to multiplication in your
team. Abangan po natin yan sa susunod na linggo ng ating mga wisdom mula kay Teacher Best dito po sa ating Wisdom Channel. And finally, gusto ko pong patuloy kayong mag-subscribe sa ating pong Facebook account at sa ating YouTube account na Wisdom Channel. Ayan, binago na po natin mga wisdom mula kay Teacher Best ngayon po ay Wisdom Channel para madali na lang po natin itong matandaan. So, kita-kita po tayo. Kung may naiisip ka na sa tingin mo ay nangangailangan ng topic natin ngayong gabing ito, i-share mo po sa kanya itong ating link ngayon at magpa-watch party ka sa mga future incoming leaders mo sa organization dahil alam ko this would help really much para sila ay mas maging handa sa paglilid at sa paglilingkod sa mga tao. So, once again, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, patuloy na pag-antabay sa ating mga wisdom mula kay Teacher Best. And again, kagaya po lagi kong sinasabi ni Teacher Best, the best is yet to come. Bye-bye, everybody, and keep safe.